Hello guys, ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw tayo po ay gagawa ng palitaw. Ito po ay request sa atin. Actually, meron na po tayong recipe ng ordinary na palitaw. So itong request sa atin ngayon ay palitaw with filling po. Yung ni-request sa atin. So ngayon, pwede naman nating gamitin yung kahit anong palaman dun sa loob ng palitaw. Katulad nito, nagkataon meron akong halayang ube. Lalagay natin ito. Kung may coconut jam kayo, pwede rin. So, itong nandito is milk caramel spread. So, siguro, gamit ito sa tinapay. So, okay rin ito na ilagay natin. Then, pwede rin tayo maglagay dito ng cheese. Keso, dito sa paggawa natin ng palitaw with filling. So, depende po sa inyo yung choice nyo na palaman dito sa palitaw. Ang importante lang, maayos ang pagkagawa natin ng dough ng palitaw. So, ito po mga kailangan natin sa paggawa ng palitaw. Kailangan po natin ng glutinous rice flour o yung kung tawagin ay mochiko. Then, dito po kailangan natin ng tubig at saka itong granulated sugar. Okay. Then, ngayon, meron tayo dito yung niyog. Ito po ay, tatagain natin ito. Hatiin natin, ikukudkurin natin at kailangan po natin ng fresh na grated coconut. Kung wala tayong fresh na grated coconut, pwede rin yung desiccated coconut. Steam lang natin para lumambot siya, maging soft. Ngayon, kailangan din po natin dito ng black na sesame seed. Ito po, grounded na siya. Oh. Then, kung ano gusto nyo, nagkataon meron ako nitong dirty white na grounded na sesame seeds at saka itong black din. So, ito po ang mga kakailanganin natin sa paggawa po ng palitaw. Ito po ay madali lang gawin. Okay, umpisahan na po natin ang paggawa po natin dito sa ating palitaw with filling. Ngayon, ang susunod natin gagawin, so meron po tayo ditong isang mixing bowl. So, ang gagawin natin dito, narito yung ating mochiko na ilalagay natin dito sa mixing bowl. Then, ito po lalagyan natin ng tubig. So, ito is nasa 250 grams po ito. Yan, bali nasa 2.5 cups po itong ating mochikome, itong ating glutinous rice flour. So, ito, ang gagawin po natin dito, unti-unti natin lalagyan ito ng tubig. Padahan-dahan lang ito. Hanggang makuha po natin yung tamang consistency nung kailangan nating dough ng palitaw. Pinakamaganda rito, kamayin natin. Gagamit naman tayo nitong veneer na glove. Ito pong ginagamit ko na to, talagang gamit ito sa cooking. Okay. So, kamayin natin para sigurado yung texture na magagawa natin dito. Dahan-dahan lang yung tubig. Kasi baka mamaya masyadong lumambot yung ating palitaw dough. Kailangan makuha natin yung tamang texture. Hindi po dapat na maging masyadong soft ito. Hindi rin pwede yung ganito na hindi. Kailangan dito magsama-sama siya. Okay? Ngayon, narito na po yung ating mochiko. Pagkaraan natin na napagsama-sama. So, kailangan ganito po yung consistency niya. Oh. Yan. Ngayon, yung nilagay nating tubig, bali 1 cup. Okay? So, ang gagawin natin, ilagay natin dito. Hatiin natin. Then, dito po, gagawa tayo ng, ang ginagawa ko dito, gumagawa muna ako ng
isang bilog. I-flatten lang natin yung gitna. Okay. Then, gumawa tayo ng ganun ulit ang size niya. Para nun, sigurado siya na hindi lalabas yung filling na ilalagay natin dito sa loob. Then, dito, meron po tayo yung ating halayang ube. So, dito. So, kumain natin. Okay. Then, ilalagay natin ito. Yan. Pagdikitin natin yung mga gilid niya, isarado nating mabuti. Okay, ganito lang. Kung gusto niyo naman, i-flatten nyo yung dough, then lagay nyo dun sa gitna. Kaya lang, ito kasing ganito, sigurado ito eh. Hindi siya mabubutas, hindi siya masisira pag nilagay natin sa kumukulong tubig. Okay? Pwede rin naman yung bibilog natin yan. Pwede rin yung ganito. Depende sa inyo kung saan kayo yung okay. Then, siguraduhin lang natin na talagang hindi siya sasabog pag nilagay natin sa tubig, sa kumukulong tubig. Pwede yung ganito lang. Okay, kasi yung magiging ganito na yung size niya, oh. Okay, pwede rin po yung ganito. Depende sa inyo kung saan kayo mas maginhawa. So, ang ginawa kasi natin dito, itong ating halayang ube, ito, oh, binibilog muna natin. Kasi para nun, hindi siya dumikit. Kasi humahawa sa kamay, eh. So, at saka kaya rin ako gumagamit ng ganito. Kasi, pag sa kamay kasi dumidikit ito, eh. Medyo dumidikit siya. Hindi naman masyadong dumidikit. Kaya alam dito talaga, hindi dumidikit, oh. Pag sa kamay, dumidikit. Then, so, ito. Ang ginawa ko, ganito na lang. Kasi parang mas mabilis itong isang bilog lang. Pati yung ube, hindi siya masyadong dumidikit pagka meron tayong ganito. Okay. Ganyan, inuli natin, oh. Tapos itong ube, yung shape niya. Okay. So, itong gitna kasi manipis yan. Yun nga lang kasi meron siyang feeling doon sa loob. Kaya para siyang medyo nakaalsa. Pero kung ordinary na palitaw, siyempre naka-flatten yung gitna. Okay. Ito na yung last. So, ito pong isang gagawin natin. So, nilagyan natin ito, oh. Ano to? Milk, caramel. Masarap po ito, oh. Lasa ko dito, parang coconut jam, eh. Matamis na ba, oh. So, nilagyan ko rin ito. Pinaghati ko siya. Kasi medyo mahirap ilagay. Yan, oh.
Ang siya sandwich spread. Masarap ito. Caramel. Sarap yan. Ganun natin. Nakataas eh. Mahirap, medyo mahirap siyang ilagay. Kasi yung ube, talagang hinalay ko yan. Medyo matigas siya, kaya tamang-tama yung texture. Ito, medyo mahawa siya. Okay. Kailangan lang yung kumukulong tubig na i-prepare natin. So, ang ginawa ko dito yung shape niya. Bilog. Para nun, alam natin kung ano yung halayang ube at kung ano yung caramel. So, okay, tapos na. Okay, ito yung nagawa natin. May sumobra pa tayong mga panlagay sa loob, yung filling. Kaya lang, gusto nyo, gumawa pa kayo ng marami. Pero ito po ang nagawa ng 2½ cups of glutinous rice flour. Okay, so ngayon, ito po ay papalutangin natin ito sa sa tubig, sa kumukulong tubig. Kailangan at ngayon, meron po tayo ditong boiling water. So, ilalagay natin itong mga palitaw. So, itong ginamit kong lutuan dito, yung medyo malaki siya. Para nun, malaya siya na ma-boil natin dito. So, lalagay na natin lahat. Okay, then ngayon, ito po ay hihintayin nating mag-float o palulutangin natin. Pag pumaibabaw na ito doon sa kumukulong tubig, it means luto na ito. Okay, hintayin natin. Madali lang po ito. Okay, at ngayon, pagkaraan po ng 3 minutes lang ito. So, ayan, lumulutang na itong mga palitaw. Okay. Then dito meron po tayo ditong strainer. Ilalagay natin dito. Kasi unahin natin itong mga bilog kasi mas manipis ito eh. Kaysa doon sa ube. Okay, then ngayon, hahanguin na natin lahat ito. Ganyan po talaga yung palitaw. Pag lumutang siya, luto na siya. Kaya nga tinawag siyang palitaw. Rice and float. Rice cake. Okay, turn off na natin yung heat. So, narito na yung mga palitaw na hinango natin. So, ang gagawin natin dito, hintayin lang nating mag-cool down. Palamigin natin before nating i-cover ng yung coconut, yung grated coconut at saka yung grounded na sesame seeds and then sugar. Okay? Okay, at ngayon, ang susunod po natin gagawin, so gagawa po tayo ng yung kung saan natin i-cover yung ating mga ginawang palitaw. So, meron tayo dito yung grated coconut. Ito fresh grated coconut. Kinudkud natin yung niyog at meron tayo yung grounded na black sesame seed. To, ang gagawin natin, lalagyan natin ito ng sugar.
Siguro mga 1 tablespoon. Haluin natin. Teka lang tikman natin kung okay itong 1 tablespoon. So, konti pa. Depende sa inyo kung gaano katamis. Kasi yung palitaw, hindi natin nilagyan ng asukal yun. Kaya, kailangan medyo matamis ng konti. Sabagay, okay din siguro kasi meron naman siyang feeling dun sa loob, pero hindi naman masyadong matamis yung ube halaya. Then dito rin, lalagyan din po natin ito ng sugar. Itong fresh na grated coconut. So, mga 2 tablespoon. Okay. Mix natin. Narito yung mga palitaw na ginawa natin. So, ayan, nag-cool down na. So, ang gagawin natin dito ngayon, so, lumamig na So, ayaw maalis So, mapipilitan tayo, kamayin natin ngayon. So, hati-hati siya. Ito, ano ito ube. Dumikit. So, kaya lang, pag na-i-cover natin ito, hindi na siya didikit. Na-i-cover natin. So, kamayin na natin Then, meron tayo ditong tray. Yan, nilagyan natin ng dahon ng saging. So, dito natin ilalagay yung mga magagawa nating palitaw. So, tatapusin lang natin ito hanggang ma-cover natin lahat. Yun. Ito na yung last. So, nakagawa tayo ng 6, 8, 10, 12. So, bali tig 7 pieces nung sesame at saka nung itong grated coconut. Okay. Okay, so narito na yung ating palitaw. Wow, masarap talaga ito. Damihan natin yung niyog. Ang sarap niyan. O, diba? Okay, itry nyo pong gawin ito. Masarap po ito. At madali lang naman gawin. Nakita naman natin. Po, ito kinalabasan sa pagkakagawa po natin dito po sa ating palitaw na nilagyan po natin ng filling. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito. Marami pong salamat. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap channel. Thank you po. Bye!